sama-sama tayong magiging Sakaki! Bago sa saksi, isang rescue boat ang tumaob sa gitna ng rescue operations sa Barangay Santo Niño sa Marikina City. Ayon sa miyembro ng Marikina City Rescue 161, dalawa ang agad na nasagip. Kalaunan ay narescue rin ang lahat ng sakay ng rescue boat. Mga kapuso, state of calamity na sa buong Metro Manila. Bunsod yan ng malawakang pagbaha sa maraming lungsod na dulot ng hanging habagat at bagyong Karina. Ayon sa Metro Manila Council, sa bisa ng state of calamity, madaling mailalabas ang Quick Response Fund o pondong maaaring gamitin pantulong sa lahat ng apektado ng baha at matitinding pag-ulan. Epektibo na rin ngayong araw ang price freeze sa mga pangunahing produkto sa Metro Manila ayon sa Trade and Industry Department. Ang sitwasyon sa buong bansa at lawak ng pinsala tinalakay sa emergency meeting ng NDRRMC kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga maapektuhan ng pagbubukas ng gate ng mga dam. Pinasisiguro rin ng Pangulo na maaabutan ng tulong ang lahat ng apektado maging ang mga nasa isolated area. Sinabihan ko lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin maipasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre Public Works because kung yung mga daan na landslide kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. Sinuspende ng Malacanang ang pasok sa lahat ng pampublikong tanggapan at klase sa lahat ng antas bukas sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Dahil yan sa epekto ng malawakang pagbaha dulot ng hanging habagat at bagyong Karina. Ayon sa abiso ng palasyo, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang may kinalaman sa pagtugon sa rescue, emergency at health services. Ipinauubayan naman sa pamunuan ng pribadong sektor ang desisyon tungkol sa pasok ng kanilang mga empleyado bukas. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Quezon City at San Juan. Sa gitna niyan, may isang sanggol na isinilang. Saksi, sina Mark Salazar, Tina Panganiban Perez at Ivan Mayrina. Mga kapuso, mabilis na update dito sa Araneta Avenue, kanto halos ng Quezon Avenue. Sa nakalipas na isang oras o higit isang oras ay tumigil po ang pagulan at sa ngayon ay nakakapansin tayo na bahagya ng humuhupa ang pagbaha dito sa Araneta Avenue. Yun nga lang, brownout po ngayon dito dahil pinatay muna ang kuryente dahil nga marami mga kabahayan dito ang lubog sa baha at hindi pa rin madaanan itong bahagi ito ng Araneta Avenue. At dahil nga po sa walang tigil na pagulan mula pa kagabi hanggang sa buong maghapon ay isinara po ang north ramp ng Skyway. Tulad ng ito medyo madilim na dito, hindi na natin maipakita pero sarado pa rin po ang north ramp ng Skyway. At ayon sa mga residenteng nakausap natin, kahit yung mga dekada na naninirahan dito, sinasabi nila na isa marahil ito sa pinakamatinding pagbahang nakita nila dito sa kanilang lugar sa Araneta Avenue. At alam mo naman tayo, Atom, itong mga pagbaha ay sinusukat natin sa parte ng ating mga katawan. Abot tuhod, abot lewang, abot leeg. Pero ito mga taga rito, ang sukat na nila ngayon, 2 tao o di kay kalahating poste ang taas ng baha. At bukod sa baha, may malakas din pong current o yung agos ng tubig. At yan ang naging hamon kanina nang i-rescue ang 18 anyos na nanay na si Micaela Bravo na inabutan ng panganganak bago mag-alas 10 ng umaga, kasagsagan ng pagtaas ng baha dito at inabot ng ilang oras bago na-rescue itong si Micaela dahil nga kinailangan mo na siyang ilagay sa spine board. At sa ngayon naman po, ang mabuting balita ay naidala na si Micaela at ang kanyang baby boy sa East Avenue Medical Center at ligtas na po sila pareho. Samantala sa kasalukuyan nga po ay nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Wala namang search operations dahil wala namang all accounted for, wala naman tayong nakukuhang ulat na may mga reported missing, pero patuloy po ang hiling para sa rescue sa ilang mga taga rito dahil marami po, lalo na dun sa pinakamalalim na punto ay umaabot ng hanggang 15 talampakan ang lalim ng baha at umaabot na halos daw sa ilang mga bahay sa kanilang mga third floor, ikatlong palapag.
Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang rescue operation sa barangay Bagong Silangan. Kahit mga alagang hayop, hindi iniwan. Ang iba, naglakad na lang sa hanggang dibdib na baha, bit-bit ang ilan nilang gamit. Kagabi pa lang, nag-warning na po kami, mag-ready na kayo. Kaya marami na po kami na-evacuate kagabi. Kaya lang, hindi po kaya ng rescuer namin sabay-sabay. Kasi ang ultimo pa yata, kami na po ang nag-take care ngayon Kasi lubog na May ilang piniling wag munang lumikas, lalo na yung mga may second floor ang bahay at malapit lang sa main road na hindi naman binabaha. Malapit lang sa main road itong mga magkakaanak na ito, kaya ngayon pa lang sila humingi ng tulong mula sa mga rescuer. Hinintay nila na umabot hanggang ganyan kalalim yung tubig dito para siguro ay unahing i-secure yung kanilang mga gamit sa kanilang bahay. Malapit lang naman yung main road dito, ilang hakbang lang, kaya hindi rin naman daw nalagay sa panganib ang mga ni-rescue ito. Ma'am, ba't ngayon lang kayo nagpa-rescue? Hindi po, doon kami kasi mga gamit namin tinaas namin. Monitor po kami rito, may mga tao po, para pag tumaas, any moment, pwede po kami. Maraming kalsada rin sa Quezon City ang binaha, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang rumaragasang tubig sa Pasong Tabo Bridge halos umabot na sa kalsada. Ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, lubog din. Ginawa namang swimming pool ng ilang kabataan ang isang bahagi ng Luzon Avenue na nalubog din sa baha. Di nila alintana ang mga sasakyang nangahas tawirin ang tubig. Bandang tanghali naging malawakan na ang rescue operation sa San Juan City nang umabot ang baha sa puntong delikado na kahit sa mga residenteng sanay na sa baha. Sa Barangay San Perfecto, unang inilikas sa mga bata, babae at mga may edad. Ang mga kalalakihan sumusuong sa bahang hanggang leeg para maglikas ng mga gamit. Pero may mga residenteng hindi pa rin daw aalis kahit nasa second floor na ang tubig baha. Hindi pa kayo lilikas sila? Hindi pa po. Bakit? Meron naman akong third floor na. Siguro na may hindi naaabot ng third floor ang baha? Hindi naman po siguro. Ang tubig baha sa San Juan ay nanggagaling sa mas mataas na Quezon City. At makikita ang ragasa mula sa taas pababa sa San Juan. Isa sa pinakabinabantayan ng lokal na pamahalaan ng San Juan ay yung kanilang mga creek na kagaya nito sa barangay Valencia. Dahil talagang pag ito ang umapaw, napakaraming residente nila ang apektado. Bandang pahapon, parami na ng parami ang lumilikas sa San Juan Gym. Nagkaroon din ng paglilikas sa mga residente sa barangay Rosario, Pasig City. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Tina Panganiban Perez. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. At sa putong ito, makakapanayan po natin si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management spokesperson Pichi De Leon. Ma'am Pichi, magandang gabi. Si Pia Arcangel po ito. Magandang gabi po, Miss Pia. Ma'am Pichi, unang-una, kamustahin po namin muna sa inyo yung latest na sitwasyon ngayon. Meron pa po bang mga nanghihingi ng rescue sa inyong lugar at may mga hinahanap pa po ba sa mga sandaling ito? Yes po, ongoing pa rin po ang rescue operations ng Quezon City Government together with some volunteers from AFP, PNP, Bureau of Fire, and Joint Task Force po of NCR. Saan po ngayon nakasentro ang inyong rescue operations? Base po kasi yun sa social media na nag-gather po namin information, tapos dine-verify po yun, and then right now po nakakoncentrate po yun sa several barangays like Apollo Samson, Tatalon, Santo Domingo, Talayan, Del Monte, San Antonio, Damayang Lagi, Bahay Toro, Damayan, Doña Imelda, Gulod po at saka Masambong po. So doon sa mga lugar po na yon, ay kamusta naman din po yung kung ongoing yung rescue operations, yung nabibigyan naman po sila ng tulong, naabutan ng tulong sa mga evacuation center? Yes po, i-ano ko lang po sa inyo na as of 7 p.m. po, meron na po tayong 14,491 families na evacuated. Bale, 50,822 individuals na po yun, with 93 na barangays na affected, at we have 210 evacuation centers. At dito po sa mga evacuation centers na to,
naka-monitor po at nagbibigay po ng hot meals po ang Quezon City government. Ang City Health naman po naka-monitor para po maiwasan pagkahawa sa mga sakit po inside the evacuation center. Ma'am Peachy, nabanggit niyo po kanina na may mga kinakalap kayong impormasyon mula sa social media. Pero doon po sa iba pang gustong humingi ng tulong or gustong magpasaklolo, paano po ba sila pwedeng tumawag or magpaabot ng mensahe? Okay po, pwede po silang tumawag sa hotline po ng Quezon City, dial 122 lang po. Or sa Quezon City government page po sa Facebook, ilalagay nyo lang po doon yung information nyo, exact address, kung pwede pati phone number po para ma-verify po at mailagay po sa listahan for rescue operations po. At sa ngayon po, Ma'am Peachy, wala naman pong balakid sa inyong rescue operations dahil syempre po, gabi na po ngayon. Wala naman pong report, medyo matatagalan lang po siguro ng konti dahil na syempre yung ibang kalsada na patungo doon sa na-verify na rescue area or rescue na dapat ma-rescue, medyo mataas pa po yung tubig. So, hintay-hintay lang po yung mga nahihingi ng tulong at gagawin po ang lahat ng makakaya po ng Quezon City Government sa pamumuno po ng ating Mayor Joy Belmonte para po ma-rescue po silang lahat. At hindi po kami titigil para ma-rescue sila. Maraming salamat po, Ma'am Peachy De Leon, spokesperson ng Quezon City DRRMO. Kaugnay naman sa lagay ng mga ilog at dam, makakapanayam natin si Pag-asa hydrologist Richard Orendain. Magandang gabi, Ginoong Orendain. Yes, magandang gabi sa Latom at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi. Sir, ano-ano po bang mga dam ang nagpakawala ng tubig ngayong araw at ano yung mga lugar na apektado nito kung sakali? Yes, kaninang alas 11 ng umaga, ito pong Ipo Dam ay nagbukas ng 3 gate. Pero sa kasalukuyan, nagbawas na po sila. Isang gate na lang, isang Ranger Gate ang nakabukas sa ngayon. As of 10 p.m., ang total spill ng Ipo Dam is 61.10 cubic meter per second. And yung nilalabas nitong tubig from spillway ay dumadaan po ito sa Angat River. And yung affected area nito is yung municipality of Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, and Hagonoy. So pinag-iingat natin at ang ating mga kababayan na nakatira dyan malapit sa ilog na kung po pwede magsilikas muna dahil nga po sa rumaragas ang tubig galing po sa Ipo Dam. Samantala, kaninang alas 11 rin ng umaga, nagbukas din ng gate itong Binga Dam. Pero sa kasalukuyan, kaninang alas 3, isinara din po ito dahil nga po medyo mahina na yung mga pagulan within the watershed ng Binga Dam. And ito po yung pangatlo, itong La Mesa Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, nag-umpisa na po itong umapaw. Umabot na po ito sa 80.16 na water level elevation. Kaya most likely yung mga affected area dito, downstream po ng La Mesa Dam ay simula sa Quezon City. Ito pong Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Barangay Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria, and Barangay San Bartolome. Pagdating naman sa Valenzuela, ito po yung Barangay Ligon, North Expressway, and La Huerta Subdivision. And then diretso po ng Malabon, mag-exit po yung tubig dito po sa Manila Bay. So, yun po, yung sa ngayon binabantayan natin dahil nga po, yung La Mesa Dam sa ngayon is 80.17 yung elevation niya kaninang alas 10 ng gabi. So, ibig sabihin, umaapaw po siya ng 2 sentimetro. So, katumbas po yan ng umaabot ng 1.14 cubic meter per second na dumadaloy po sa Tulyahan River. Okay. Sir Richard, bukod po dito sa La Mesa Dam na inyong nabanggit, ano pa po yung mga dam na malapit na sa spilling level or critical na po yung antas ng tubig na posibleng magpakawala ng tubig sa mga susunod na araw kung magpatuloy pa yung pag-ulan? Actually, sa ngayon, nasa recovery period yung mga dams natin, yung mga ibang dams except for Ipo, Binga, and La Mesa. So the rest
nasa recovery period siya, medyo malayo pa po siya sa spilling level sa ngayon. Like for example, dito sa Angat Dam, kailangan niya pa rin ng at least 29.4 meters para umabot po siya sa spilling level. So napakalayo po ng mas malaki pa po yung pangangailangan ng Angat Dam. The same with Magat Dam, 14.42 meters pa rin ang kailangan niya para umabot siya doon sa normal high water level or yung spilling level na 190 meters. So safe po ngayon yung ibang mga dams natin except yung Ipo, Binga, and La Mesa Dam. Yung Angat Dam naman, Sir Richard, wala pa rin po sa spilling level? Wala pa po. Medyo malayo pa po siya. Kailangan niya po ng at least 29.4 meters elevation para ma-reach niya yung normal high water level na 210 meters pa. Alright. Maraming salamat po, Pag-asa Hydrologist Richard Orendain. Maraming salamat din po at magandang gabi po. Lumakas pa nga po bilang super typhoon ang bagyong Karina habang tinutumbok ang Taiwan. Nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na inaasang hihina ulit saka posibleng lumabas ng PAR bukas. Sa kabila nito ay patuloy pa rin palalakasin ng bagyong Karina ang habagat na magdadala pa rin ng matitinding ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin kaya maghanda sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Panay at Negros Island, pati na sa ilang lugar sa Caraga at Davao Region. Posible ring maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Bukod sa baha, brownout ang isa pang problema ng mga lumikas na residente sa isang paaralan sa Quezon City. Sa detalye, may report ang saksing si Von Aquino. Von. Aton, inabot ng hanggang bewang na baha ang labas ng San Antonio Elementary School na evacuation center ng Barangay Katipunan, Quezon City. Bagaman humupa na ang baha pasado alas 6 ng gabi, hindi pa rin binuksan ang kuryente sa evacuation center. Kaya naman nagsaga sa dilim ang mga evacuees. Kwento ng ilang evacuees, ilan sa kanila ay nakatira sa tabing ilog. Ang mga mister daw nila ang nagbantay sa bubong ng kanilang mga bahay para bantayan ang kanilang mga gamit. Uuwi na lang daw sila kapag humupa na ang baha pero sa ngayon, tiis-tiis muna. Nabasa rin ang sahig ng court kung saan unang itinirik ang mga tents ng mga evacuees, kaya naman inilipat sila sa stage at sa ikalawang palapag na classroom. Mula rito sa Quezon City, para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Hingi po tayo ng update sa lawak ng pinsala ng habagat at bagyong Karina. Makakausap po natin si Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Posadas, magandang gabi. Si PR Kanghel po ito. Magandang gabi, Pia, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, ma'am. Director Posadas, kamustahin po namin ang monitoring ninyo sa epekto ng habagat at bagyong Karina. May mga estimate na po ba tayo kung gaano kalawak ang naidulot na pinsala naman ito? Opo, medyo malawak po ito. Halos buong Pilipinas po dahil bukod po dun sa talagang bagyo, nasunod-sunod din po, no? Pinaigting din po niya yung, lalo na po ngayon, nakaka-apekto sa ating kapuluan ay yung habagat, lalo na po sa western side. Ano po. Sa ngayon, ma'am, we have already, meron na po tayong naitala na 686 na mga barangays in almost all of the regions in the country, or ito po ay naka-apekto sa 183,464 na mga pamilya or 882,861 po na mga individual. At sa ngayon, ma'am, we have a total of 90 evacuation centers catering to 8,230 families or 35,388 na mga individual. Mas malaki po yung numero ng mga kababayan natin na pinili po na makisunong muna dun sa mga kanilang mga relatives at sa kanila pong mga kaibigan. Pero yun pong mga pangangailangan nila ay minong-monitor din po natin, ma'am. Mm-hmm. Sir, ngayong araw na ito, nagkaroon po ba tayo ng problema sa evacuation? Dahil alam po natin na madalas po may ilang mga individual na ayaw na agad magsilikas pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Opo, ang sa ating pong pagmomonitor, hindi naman po kagaya ng dati. Siguro lang po yung mga kagaya po ng report ninyo kanina, I was listening, yun pong siguro hindi nila akalain na ganun po kalaki talaga ang epekto at bilis po ng pagtaas ng tubig.
So basically po, dito naman sa Metro Manila, yan din po ang pinagtuunan natin ng pansin for the last 3 days now, no? Kasi yun pong rekomendasyon din natin sa, yun nga po, para ma-suspend yung classes tomorrow at saka yun din pong, ganun din po sa mga opisina ng gobyerno dahil base po sa pagtataya ng Pag-asa, basically baka ganito rin po ang pag-ulan bukas, although papalabas na po si Karina, pero yun nga pong hatak niya sa habagat ang nakaka-apekto sa atin. At yun nga po kanina po na banggit din niyo na ang Pangulo ay nandito kanina. At para po pagtuunan ng pansin na yung talagang matutukan natin yung mga pangangailangan at pagtugon po sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, we have elevated po yung alert level status ng NDRIM OC to red, kasama din po ng mga ibang regional office ng OCD. Sir, sa monitoring po ninyo sa epekto ng Karina at ng habagat sa ating buong bansa, no, meron bang mga particular na lugar na kailangan talagang pagtuunan ng dagdag pansin? Kanina po, nagkaroon tayo ang ating din pong Pangulo ay nagkaroon ng kanyang assessment. Bukod po sa Metro Manila na kanina po dun sa pagpupulong, ni-recommend nga po ni Secretary Abalos ng DILG na ilagay po sa state of calamity na in-affirm naman po nila nung nag-meeting sila with the MMDA kanina pong hapon after that meeting with the President. Basically po itong region ng ito pong Metro Manila plus ito pong region ng 4A, yung Calabarzon at saka Region 3 po ang medyo tinututukan po natin at baka din po i-recommend na isa ilalim din po sa state of calamity. Pero hintayin po natin yung decision po ng mga kinauukulan. Direktor, panghuli na lamang, baka meron po kayong paalala sa ating mga kababayan, although palabas na nga po ang bagyo, pero ayon sa Pag-asa may mga pag-ulan pa rin na posibleng asahan hanggang sa araw ng Biyernes. Baka meron po kayong paalala sa ating mga kababayan. Opo, salamat po. Sa ating mga kababayan, although palabas na nga po, wag po tayo masyado magkumpiyansa dahil ngayon pa lang po natin mararamdaman din yung iba pong mga epekto ng mga pag-ulan. Sabi nga po nila may mga antecedent rainfalls na malalakas. Ngayon nga po naka-heavy rainfall pa tayo dito sa Metro Manila. Wag po tayo masyado magkumpiyansa. Yung kaligtasan po natin is a shared responsibility. Ang inyo pong pamahalaan, ang inyong gobyerno, ang inyong OCD at ang inyong pong NDRIM OC ay nandito po at talaga pong on our highest alert, no, para po tugunan yung mga pangangailangan ninyo. Kung kinakailangan po, no, maging mapagmat tayo, kung tayo po ay mabisuhan na pansamantala pong dumikas, gawin na po natin dahil para din po sa inyong kabutihan, kaligtasan. At kasi po, once you are safe, you can keep your family safe and your community safe. Maraming salamat po, ma'am. Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense, maraming salamat po. Kamustahin na po natin ang sitwasyon sa Marikina River. Saksi live si Bea Pinlac. Bea? Pia, good evening. Bumaba na nga ang level ng tubig dito sa Marikina River, bagamat nakataas pa rin ang ikatlong alarma. Hindi na gaanong natatanaw dahil medyo madilim na, pero mas kalmado na yung agos ng ilog natin. At kasalukuyan nasa 18.7 meters na yung antas ng tubig. Samantala kanina naman sa pilitang inilikas ang mga residente matapos nga lumampas sa critical level ang ilog. Sa gitna ng pagragasa ng tubig sa Marikina River, inanod ang ilang barko at barge hanggang sa F. Manalo Bridge sa Pasig. May tumama sa mismong tulay habang tumagilid at lumubog naman ang iba. Mayroon ding sumabit at kumambalang sa ilalim ng tulay. Sabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro, galing sa Barangay Barangka sa Marikina ang mga inanod na barge. Kita sa videong ito ang isang tao na stranded sa barge sa gitna ng ilog. Ang sakay ng mga yan, agad sinaklolohan. Ayon sa Pasig CDRRMO, tinatayang 20 ang mga nasagip na sakay ng mga inanod na sasakyang pandagat. Isinara muna ang naturang tulay. Pia, sa ngayon, panaka-naka at mahina na lang ang pagbuhos ng ulan dito sa may Marikina River.
Live mula rito sa Marikina, Bea, para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, ang inyong saksi. Makakausap naman natin si Malabon Mayor Jeannie Sandoval. Magandang gabi, Mayor Sandoval. Si Atom Maraulio po ito. Magandang gabi, Atom. Mayor, kamusta po ang inyong lungsod? Ano po yung mga lugar na meron pang baha? At gaano po kataas ang tubig? Medyo humupa na po dito sa amin sa Malabon. Except for some places na talagang medyo mataas ay malalapit sa Tuliahan River. Na-aggravate kasi ng high tide. May nasira kasing navigation gate dito sa Navotas na apektado yung aming ilang barangay. Kaya medyo mataas talaga ang tubig kanina at the height of yung high tide mga around lunchtime. Pero ngayong gabi medyo humupa na ng bahagya at nabawasan na rin yung mga lugar na lubog sa baha. Mayor, may mga lugar pa po ba tayo na tinututukan? Siguro yung mga perennially binabaha. Meron pa po ba mga kailangan ng tulong or rescue? Yes, nagpo-focus kami ngayon sa Tinajeros. Nagtutuloy-tuloy pa yung rescue kasi medyo lagpas tao pa rin yung tubig. Doon may mga lugar pa na inaantabayanan pa rin namin na humupa. Medyo marami pa rin nandun sa kanilang pangalawang palapag ng bahay at merong iba na nire-rescue namin ngayon na nasa bubong daw ata sila. Mga ilan po ang mga residenteng kailangan lumikas sa mga evacuation centers sa ngayon, Mayor? So far, meron kami 1,900 evacuees sa 17 schools. So hanggang tomorrow mag-observe tayo kung tuloy-tuloy pang ulan, magsistay pa rin sila sa evacuation centers. Kung may kailangan pa po ng tulong o ng rescue, Mayor, paano po sila pwedeng kumontak sa mga otoridad sa Malabon? Meron po kaming hotlines at pwede sila mag-text sa MJS. Yun po ay ang aming parang 911 dito sa syudad namin para matuntun namin kung nasaan sila at kung ano po ang problema. Okay. Maraming salamat po, Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Thank you, Atom. Maraming salamat. Ngayon naman po, makakausap natin si Rizal Governor Nina Richie Inares. Governor, magandang gabi. CPR kang help po ito. Magandang gabi po sa inyo. Governor, kamusta na po ang sitwasyon dyan sa inyo sa Rizal? May mga nire-rescue pa po ba hanggang sa mga sandaling ito? Opo, tuloy-tuloy pa rin yung rescue operations sa iba't ibang lugar sa ating lalawigan. Particularly sa San Mateo, sa Montalban, and sa Inta. Pero, Governor, lahat naman po ng lugar ay naabot na po ng rescue sa mga sandaling ito. Well, pilit nating maabot lahat, ngunit nagkakaproblema tayo sa San Mateo dahil sa taas ng tubig, hindi talaga mapasok-pasok kanina pa. At tupog na tayo ng tulong, humingi na tayo ng tulong para marating natin yung mga talagang maliliit na, makikipot na lugar, ngunit maliliit. Pero Governor, sa inyo pong monitoring, may mga lugar naman po kung saan humupa na rin yung baha? Well, slowly, bumababa. Kanina nag-iikot ako. May mga lugar na medyo bumababa, pero parang ngayong umuulan, sana naman huwag tumaas ulit. So, pero yung sa mga nasa evacuation center po, Governor, kamusta po sitwasyon nila doon? Sapat naman po yung kanilang mga supplies? Oo, tuloy-tuloy naman ang dala ng mga pangangailangan sa ating mga kalalawigan sa mga evacuation centers, pagkain, gamot, at gusto ko ring magpasalamat sa national government na tumawag sa akin through Defense, RD Carlos Ermita Alvarez, ask us what they can do to help, gayon din si Secretary Gatchalian at ibang mga private group, ibang senador natin tawagan kung paano kami matutulungan. Nagpapasalamat po ako sa kanila rin. So, Gov, panghuli na lamang po yung pong mga nais humingi pa ng tulong o halimbawa may kailangan magpa-rescue pa po sa mga sandaling ito. Saan po ba sila pwedeng tumawag o humingi ng tulong? May PDRRM hotline kami. Is it okay for me to give the number? Yes, go ahead po, Gov. Yes, ang aming PDRRM po hotline ay
5888 at 8571-4375. Meron din po kaming Facebook page that they can PM us there kung nahihirapan silang to get through a phone call. Alright, maraming salamat po, Gov. Makikibalita po ulit kami sa inyo. Rizal Governor Nina Richie Inares. Ingat po kayo. Salamat po. Kayo din. Pwede po mag-avail ng calamity loan ang mga miyembro ng Social Security System na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kabilang sa maaaring mag-apply ang mga taga Metro Manila o di kaya yung mga nasa lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet, maaaring mag-loan ng katumbas ng 1 monthly salary credit o halagang aabot sa 20,000 pesos. Kabilang sa mga qualification ay dapat may at least 36 monthly contributions ang miyembro. Dapat nakatira sa idineklarang calamity area. Maaaring mag-apply ng calamity loan online sa pamamagitan ng my.sss account ng miyembro. Isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Bacoor sa Cavite. Maraming barangay kasi ang binaha. Saksi si John Consulta. Isa lang ang bahay ni Aling Glenly sa libu-libong kabahayang naperwisyo ng matinding baha sa Cavite. Sa loob ng kanilang bahay, hanggang binti ang baha. Pati ang kanilang CR, lubog. Kaya ang kanilang gamit, inangat na nila para di mabasa. Lagi kung magulan, kunting ulan, baha agad. Mababa dito banda sa amin na Sa barangay Panapaan 1, doble perwisyo ang dulot ng pagbaha sa magtataho na si Mang Jose. Bukod sa pinasok ng tubig ang kanyang bahay, di pa siya makalabas para makapaghanap buhay. Nagtitinda kami ng taho. Tahon namin, di kami ruta ng dahil mahirap lumabas. Mabigat yung dala namin Wala po, walang kita. Sana kami ng kahit man lang pangbigas. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan dito sa Bacoor, nadaanan namin si Mang Tirso na may pasan na sako habang naglalakad sa gatuhod na baha. Nang amin siyang matanong, nangangalakal pala siya para may pangkain sa kanyang 5 anak na naiwan sa kanilang bahay. Tinanong ko kung di ba siya natatakot sa sakit na dala ng baha. Ang sagot niya, natatakot po, may sugat na nga ako kaso wala kami makakain Sira-sira na nga pa ako Wala kang pasaing wala kang bigas Sinelas na nga ng commander ko suot ko Wala na rin ako sinelas Wala magagawa, kailangan kumain yung mga anak ko Mahigit 2,000 residente na ang inilikas sa 21 evacuation center sa Bacoor, habang patuloy naman ang deployment ng mga volunteer rescue units para maglikas sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. I-declare po natin na under calamity na po, state of calamity ang lungsod ng Bacoor dahil marami po sa ating mga barangay, particular na sa District 1, ang nababaha. Yung iba na hindi pa rin talaga ayaw pa rin pumunta sa evacuation center natin. Huwag na tayo mag-take ng risk. Siyempre, hindi pa rin natin masabi. Diba? Natuloy pa rin ang pag-ulan ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Sa mga may nakaschedule na flight bukas, may abiso ang Manila International Airport Authority sa inyo. I-check muna ang status ng inyong flight sa mga airline website bago tumungo sa airport. Inabisuhan din ng mga pasahero na i-monitor ang impormasyon tungkol sa mga daan patungo sa paliparan. Maraming lugar pa rin kasi ang baha, bunsod ng malakas na pag-ulan. Ngayong araw, umabot sa 119 na flights ang nakansela dahil sa masamang panahon. Sa kasagsagan ng pag-ulan sa Boracay, nasagip ang 3 turista na muntik ng malunod. Naliligo sila ng tangayin ng malakas na alon. Isa sa mga biktima ay menor de edad. Agad namang nakahingi ng tulong ang mga biktima. Nagbayanihan ng ibang turista para mailigtas ang 3 biktima mula sa malakas na agos. Marami pong kababayan natin ang apektado ng matinding pagbaha dulot ng habagat at bagyong Karina. Kumikilos na ang GMA Kapuso Foundation upang agarang maghatid ng tulong, kaya't nananawagan kami sa inyong lahat upang magbayanihan. Bukas po ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan po tayo, mga kapuso.
Iba yung pag-iingat po mga kapuso ngayong masungit ang panahon. Mag-ingat po tayong lahat at salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.